What's up guys? Muli na naman tayo nagkita-kita para dito sa ating gagawing bagong reaction video. Update ko lang kayo dito sa naging concern at naging komento ni Sir Robin o Senator Robin Padilla. Huwag na natin patagalin to guys, pakinggan natin maigi. Let's go! Sir Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third... Ito guys, putulin ko lang saglit yung sinasabi ni Senador Robin Padilla, yung 6 na taon na yan yung 6 na taon na yan, syempre, hindi naman binobroadcast o hindi naman binabalita talaga ang totoo. Pero yung 6 years na yun, nangyayari na talaga. Marami ako po i-update po sa inyo patungkol nga dito sa 6 years na sinasabi ni Senador Robin Padilla. Pakinggan natin ulit. Third party na rito. 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng... sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag tayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali, at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan, Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? Putulin ko lang ulit guys, no? Ito yung sinasabi na ni Robin Padilla na parang ang concern niya rito ay parang magiging war zone niya. Ito katulad ng mga sinabi ko na mga una kong na-upload, no? Although sa sa concern niya na yun, goods naman sa akin yun. Totoo naman na pwedeng maaaring maging war zone to. Pero ang sa akin lang naman, no? Kasi sabi nga, saka siya na nga mismo nagsabi na 6 years na wala raw nangyayari. Wala kasi nangyayari dahil hindi naman po binabalita nung kapanahonan pa ni Duterte o mga may nauna pa kay Duterte. Matagal lang kinukuha talaga ng ng China yan, ang West Philippine Sea at ang Ayungin Shoal, no? Sinasakop talaga yan ng bansang China.
So, ang sinasabi kasi ni Robin dito parang tawag dito, hindi na kailangan ng ng USA, no? Kaya naman natin, parang gano'n Pero kasi, bali-baligtarin mo ang sitwasyon, kailangan natin ng USA. Pakinggan natin ulit. 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Ayungin Shoal, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan. Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Tama. Sa totoo lang po, ang China po, hindi po nagre-responde kung sa tingin lang Treaty ally po nila nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi- po, pinatawagan sila para pag may operation tayo na kung nangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so Opo, far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kailan Kasama ko po po kayo yung UP nakarating? Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo. Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 Opo. po, nakarating kayo. Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Sinusundan nandun ng po Coast yung Guard at militia. nakikipit between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano. Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa Westfield. Putulin ko lang ulit guys, no? Yung sinasabi kasi dito ni Senador Robin Padilla, kaya naman siguro daw natin ng mga Pilipino, although na hindi naman talaga. Kasi sa totoo lang guys, napakalakas na bansa ang China. Kung bubulihin tayo ng bubulihin yan, edi pamigay nyo na lang yung West Philippine Sea para wala nang pinagtatalunan, di ba? Ang atin na naman, sa atin yung sa atin yung isla na yan. At pinaglalaban ngayon yan, nang nakaupo ngayon na ating kasulukuyan na presidente na si BBM. Alam nyo kasi, kaya hindi naukat yan ng 6 years o 2014 pa kami nangyari na Ang tagal na, 8 years na nakakalipas, no? Talagang may issue na yan. Hindi lang talaga mini-media yan para hindi magpanik ang mga tao or hindi magkomento ang mga tao patungkol niya dito sa West Philippine Sea. Itong pinaglalaban ni Robin na sigurado ba na na ganyan na hindi ba natin kaya yung na tayo lang o Pilipino lang. Sa totoo lang honestly, magpakatotoo na tayo. Senator Robin, kung sakali mapanood mo to talagang kailangan po natin ng tulong ng Amerika. Bali-balita rin mo sitwasyon, hindi tayo uubra sa China. Kung mano-mano, baka siguro kung lalaban silang gano'n, papalagat, lalaban talagang Pilipino. Pero kung sa palakasan sandata, ay patay tayo dyan. Pakinggan natin ulit. Philippine Sea. We do not yet have enough Tumatapang po tayo capability. dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin?
Opo, yun talaga, po ang ganun. necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization ng Tama, armed forces. tama. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryoso Tama. mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. Kaya po in the meantime, nag-increase ng pressure ng China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically hindi. Oh, Wala yun. pong opportunity Sino po ang dito. naging threat sa atin? Historically, sino po ang naging threat sa Inungkat atin? pa. Japan po. Tsaka sino pa po? Is Before there that, such a yung thing as the Filipino-American War? Colonial history natin, umpisan po natin Is there such a thing as a Tapos po yung Filipino-American session ng War? US. Opo. Ayun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Coast Guard, hindi. Hindi ba dapat mas sa kanila ibigay ang mas malaking confi and intel funds? Hindi ba So yun guys, natapos na tayo, no? Magiging komento ko lang naman dito, hindi naman ako sangayon sa sinabi doon ni Senator Robin Padilla. Kay Batong Bakal, oo, kasi tama naman, practical lang, magiging practical lang talaga tayo dito, no? Kasi totoo lang yung sinabi ni Professor Batong Bakal, tawag dito, ngayon pa lang tayo ngayon pa lang tayo kumikilos kung kailan nangangamoy na yung hidwaan ng China at ng Pilipinas, no? Natural, kailangan natin ng ang bansang Amerika. Kasi kung wala yan, ay pamigay nyo, katulad nga sinabi ko na, ibigay nyo na lang yung West Philippine Sea para wala nang pag-aawayan. Ganun lang kadali yun. Hindi yung sasabihin pa ng iba dyan na di naman talaga nila alam kung ano talaga yung nangyari. Kahit naman ako, hindi ko alam yung talaga totoong nangyari sa loob ng 6 years. So, 2014 nga, may nangyari na raw, di ba? O 8 years na nakakalipas. Higit pa sa 6 years yun. Siguro guys, no, dito, sasabihin ko lang naman dito, no, number 1 talaga kailangan natin ng ang bansang Amerika. Huwag na tayo magpaka-plastic dito dahil kung tayo lang, no, hindi sa inaano ko ang Pilipinas, so kasi Pilipino rin ako, dugong Pilipino ako, puro. Pero ang sinasabi ko na naman dito, huwag na tayo magpaka-plastic dito na hindi natin kailangan ng bansang Amerika. Sige nga, makakapag-resupply ba tayo? Kundi sa warning ng panghimpapawid ng ng USA na winarningan yung bangka o yung CCG, China Coast Guard. Mangyayari ba 'yon? Makakapag-resupply ba ang Philippines? Hindi sila makakapag-resupply kung walang backup talaga ng USA. Kasi dito ang nangyayari kasi rito parang sindakan Kapag takot kayo sa isang tao at kaya mong bulihin isang tao, bubulihin mo. Pero pag takot ka, atras ka. Ganoon nangyari sa China. Pati yung warship nila, yung carrier nila, umatras yun. Diba? Kaya lang kadali. Kasi pag yung sinasabi kasi ni Senador Robin Padilla rito, mga pare ko, mga mare ko, parang no need to alliance sa Amerika. Kasi nga, kaya naman daw siguro. Siguro, ang gusto niya palabasin dito, parang usap-usapan na lang parang madadaan naman yata sa usapan, pero hindi palaging madadaan sa usapan. Ang isang bagay, pagka medyo lumalala na at masyadong gahaman ng kalaban, talagang kukunin yan. Wala tayong magagawa dyan. Kaya kailangan talaga rito, guys, ang bansang Amerika. Backup yan. Pati na rin ang Japan, nandyan din naman yan, nakasuporta, Australia. Sana nga, palagi ko sinasabi, no? At kung sakaling dumaan to, or wag naman, or mangyari to, wag naman sana, sana kasama pa rin natin hanggang sa huli. Ito, at hindi tayo nagkamali ng ng kinapitang alyansa ng bansang Amerika, kasi number 1 yan, top 1 yan sa pinakamalakas na bansa at kinakatakutan. So yun lang guys, ulitin ko, no, hindi ako naging sangayon dun sa opinion ni or concern dito ni Senator Robin Padilla. Sensya na, pero ako kasi may kanya-kanya naman tayong komento. Kayo komento nyo rin gusto nyo sabihin dito patungkol sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Although na nakuha ko yung point niya na pwede maging war zone nga itong Pilipinas. Nandun din naman ako Nandun din ako sa na yun, sa punto na yun.
na baka nga maging war zone lang to dahil may alitan na itong dalawang USA at ang bansang China. Pero yung paghingi ng backup, kailangan talaga yun. Hindi pwedeng hindi kailangan yun. Kasi una sa lahat, pagka hindi natin ginawa yan, tulad na sinabi ko kanina, pautulit ko sinasabi, ibigay nyo na ng West Philippine Sea dahil hindi naman tayo obra sa China. So yun lang guys, no? Kayo nang bahala mag-comment at magdagdag ng mga reaction dito sa in-upload natin video. Again, thank you so much and God bless. Peace out.